I have a problem, a big problem with mining companies. They are destroying the soil of our country. Bago pa man naupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, binatikos na niya ang irresponsableng commercial mining sa bansa. Mayroong 45 large-scale operating metallic mines sa buong bansa. Sa tala ng Mines and Geosciences Bureau, MGB, umabot na sa 1.3 trillion pesos sa loob lamang ng 10 taon ang kabuuang halaga ng naminang mineral sa Pilipinas. Ngunit may aktwal na mabigat na kabayaran ang pagmimina, hindi lang para sa kalikasan at kalusugan. Taong 1996, nagimbal ang buong mundo nang tumapon ng may 1.6 million cubic meters ng mine tailing sa ilog ng Boa. Dineklarang patay ang ilog Boa ng mga panahong iyon. Yung sa Marinduque, no? Mapahanggang ngayon nakakaapekto yung lason na iniwan ng Martaper doon sa kalusugan ng mga mamayan. Sa Padcal, Benguet, kung saan tinatayang nasa 20 million metric tons ng dumi mula sa pagmimina ang tumagas. Inabot ng mahigit 4 na bilyong piso ang nagastos ng kumpanyang Philex para lamang ma-rehabilitate ang tubig. Kasama na rito ang mga penalty na dapat nabayaran ng kumpanya sa gobyerno. Isa ito sa itinuturing na pinakamalaking mining disaster na nangyari sa bansa. Lang po ang hinihingi ko sa inyo. Ayon kay dating DENR Secretary Ramon Paje, wala siyang pinirmahang kontratang nagpahintulot sa isang mining company na magbina sa Pilipinas mula nang maupo siya bilang kalihim ng ahensya. Pero aminado si Paje sa pag-i-issue ng Environmental Compliance Certificate o ECC sa mga mining companies. You have to sign ECC for mining because the law says we have to approve mining operations. So these are things that you will do against your will. But it doesn't mean that you are violating the law. Actually, you are violating somehow yourself sometimes. Sa pagtatapos ng termino ni Paje, isang bagsak na marka ang ibinigay sa kanya ng grupong Kalikasan People's Network for the Environment. Pro large-scale mining, pro big mining, hindi nasawata yung pagkasira ng ating kalikasan. Babala ni Paje sa bagong DENR Secretary Gina Lopez, hindi biro ang trabaho ng pagiging kalihim ng DENR. You sign documents with bleeding heart because sometimes ayaw mo magpuputol ng kahoy, but you have to sign a cutting permit because DPWH cannot build roads. You have to sign a cutting permit because transmission lines cannot be built. Naniniwala si Paje na nasa mabuting kamay ang DENR sa ilalim ng pamumuno ni Lopez. Best assets of Gina is that he's coming from the civil society and that is a good infusion, that's a good addition to us. 70% of 6 na taon nang nanunungkulan bilang chairperson ng Pasig River Rehabilitation Commission o PRRC si Lopez. Nagsagawa sila ng dredging o paghuhukay sa ilog para alisin ang mga basura at putik sa ilalim nito. and my feeling is Managing Director din siya ng ABS-CBN Lingkod Bayan Foundation. Ang La Mesa Eco Park and Watershed Nature Reserve ang isa sa mga programang tinututukan ng foundation sa ilalim ng kanilang proyekto na Bantay Kalikasan. She actually knows what's there and how things work or do not work. No? Alam niya yung mga problema, alam niya yung mga challenges. Gayunpaman, may mga hindi sang-ayon sa pagiging kalihim ni Lopez sa DENR. Isa na rito si Dr. Carlo Arcilla, Professor ng Geosciences sa University of the Philippines. Sabi niya, ipasara natin ang mina lahat ng mga, kasi may suffering, okay. Kung gagawin niyo po yan, actually I challenge her, isara niya lahat ng mina. Walang construction. Yung kumpanya ng Lopez, yung First Balfour, hindi pwede magtrabaho. Paano mapapagawa ng mga bahay ang mga tao? Handa na ba si Gina Lopez na maging kalihim ng Department of Environment and Natural Resources?